Alright mga GTEC, so meron bagong dating na unit. So NMAX version 2. So gusto niya magpa-ceramic coating sa atin. Pero 1 year na tong unit na to. Tama ang narinig nyo. Isang taon na ginagamit na pang-araw-araw na service. Kaya eto na rin yung kondisyon ng motor na ito. Maraming mild scratches at malalalim na gasgas. At kitang-kita nyo nga dyan ay parang wala na talagang pag-asa. Pwede pa kayang i-ceramic coating yung ganitong sitwasyon ng motor ng ating kliyente? Kaya for today's project vlog, masasaksiyan nyo dito kung paano natin aayusin at ibabalik natin sa dati. Excited na ba kayong malaman kung paano natin ito masusolusyonan? Kaya tara! Bro, after 1 year, anong masasabi mo sa ginawa namin para sa motor mo? JTech Carbon Zone Philippines. Alright mga GTEC, so meron bagong dating na unit. So NMAX version 2. So gusto niya magpa-ceramic coating sa atin. Pero 1 year na tong unit na to, no? So tignan nyo yung status na itong unit niya. Sobrang daming hairline. Tsaka meron na rin siyang scratches na malalim. Ayan, kita-kita nyo mga GTEC. So hopefully maibalik natin to sa dati. So gawin nating brand new. Then yun, basag yung kanyang front fender. Pero bumili na siya ng bago. Mas maganda kasi may mga tama na rin. So 1 year na, pero much better talaga mga ka-GTEC is bagong unit, bagong labas sa kasa para mabigyan natin ng pin protection kaagad. And hopefully, ma-restore natin lahat ng mga surface niya. Then tingnan nyo to mga ka-GTEC ko. Ang lala, sobra. Pinabap niya na daw to, ang kahana to. Right? Then yung kanyang grab bar, mga GTEC ko. Tingnan niya. Yung status nung kanyang grab bar. Sobrang daming hairline. May kasama ng scratches. Ayan. Alright. Pati sa kanyang espada. Lala, oh. Pero dahil dinala sa atin, tingnan natin kung anong maibibigay natin best dito sa NMAX version 2 para sa ating client. So, umpisahan na natin ito mga GTEC. Let's go! Dito nga ay sisimulan na natin at aalisin muna natin yung visor dito. Kasama na rin yung inner visor dito para mas komportable tayong gumalaw dito sa motor na to. Pagtapos nilagyan na rin muna natin ng dyaryo yung parte na yan para hindi pumasok yung chemicals na i-apply natin. At kasabay na rin yung grab bar dito. Aalisin din natin yan para lahat ng surface at yung pinakasulok-sulukan ay maiayos din natin yan. Tapos ititip yung mga hindi dapat tamaan ng buffing tools natin dito. Kaya matik na yan mga ka-GTEC. At pagtapos liliyain naman natin yan at gamit nating liya dito ay 1.5 na liya. Kaya pagtapos sinundan na natin ng 2,000 na liya at ang final touch natin ay 3,000 na liya mga ka-GTEC. Pagtapos nga natin itong liyahin, naglagay na rin tayo ng rubbing compound dito. Tapos sinumulan na nating i-polish yung surface neto. Sinubukan muna natin yung isang panels kung uubra nga itong ginawa natin dito. Kaya sana effective, kaya panoorin yung mabuti mga ka-GTEC at baka ganito na rin yung sitwasyon ng motor nyo. Alright mga GTEC, so tapos na tayo mag-wrap dito sa V-panel. So nag-sample muna tayo dahil 1 year na tong unit na to. So doon pa lang siya nagpa-ceramic coating. Pero pakita ko muna sa inyo yung before. So ayan, so maraming minor scratches. Then ito na yung in-improve na itong ginawa natin. Ayan mga GTEC ko. Sobrang pino na no. Then ito na lang yung natira, yung pinakamalalim niya. So dalawang guhit yan. So alam din ni client, sabi ko sa kanya, try natin kung matatanggal ba natin to o hindi. Sobrang lalim guys. Pag niliya pa natin to, baka matamaan natin yung kulay. Alright, pero yan. Tingnan nyo. Alright, so nag-improve na yung surface ng Big V na to. So nag-try muna tayo ng isa. And then yung mga ibang panels niya, nakaliyan na rin yan. Teka muna mga ka-JTech, dito nga ay mas ginanahan tayo lalo dahil effective yung mga ginawa natin dito sa unang panels. Kaya tara, ipagpatuloy natin. Mga GTEC. Alright, okay na yung surface ng kanyang Big V. Right, so proceed na tayo sa ibang panels para matapos natin tong unit na to. Let's go! Pinagpatuloy na nga natin yung next panel dito. Nakapaglagay na rin tayo ng wrapping compound at pinapolish na rin natin yung surface neto. At isa pa ay bago natin ito sinimulan ay nakausap naman natin yung kliyente natin dito na kapag hindi natin naayos itong motor niya ay wala siyang babayaran dyan. Alright mga GTEC, so ito na yung second panel natin na kinorek natin no. So tignan nyo yung in-improve netong panels na to. So ito yung una, then ito yung pangalawa. Alright. So kitang kita nyo dito yung improvement. Parang hindi man galing sa 1 year no.
Ayan. Wala na rin yung orange peel niya, so napaka-smooth ng finish. Pero wala pa tong wax. Alright. Ayan. So napaka-smooth na, parang hindi man galing sa 1 year. Alright, so second panel to, punta tayo sa third panel. Let's go! Ituloy-tuloy na natin yung prosesong ito at lagi nyo lang tatandaan mga ka-JTech kung paano natin nasolusyonan yung unang panels ay ganun din yung gagawin nyo mga ka-JTech. At kung naguguluhan kayo sa proseso ay pwede nyo kaming i-message para matulungan namin kayo. At ganun pa man, yung sitwasyon ng motor ng ating kliyente ay for repaint na talaga dahil sa isang taon na mahigit na pang araw-araw na service ay hindi niya ito naalagaan. So yung mga JTech, tapos na tayo mag-correction sa kanyang outer fairing. So ito na yung in-improve niya. Yung mga JTech ko. Pero yan, napapansin nyo, sobrang lalim na yan. Kung niliya pa natin yan, baka tamaan natin yung kulay. Meron mangilan-ngilan na malalalim. Yan, tulad na yan, mga maliliit na yan. Pero mga JTech, kung tingnan mo naman. Pati yung kasama natin, kitang-kita na rin dyan. Sobrang smooth na ng finish. Right? Kitang-kita nyo naman kaysa sa before niya. So after 1 year, no, kahit pa paano, naibalik natin yung tamang smoke ng surface. Pero meron talagang mangilan-ngilan na malalim na talaga mga GTEC. Ayan, ito yung tinuturo ko. Nag-ano lang yung lens natin. Pero kahit pa paano, nagawa natin ang paraan. Yung hanggat makakaya natin. Ayan mga GTEC, alright? So okay na to. Pati yung harap, yung V panel, pati dito, tinuloy ko na lang para hindi na lang humaba yung vlog. So same procedure dito nung una sa big V, sa right, tapos sa left, tapos yung dun sa likod niya. Then yung espada tinanggal namin, so mamaya sasabihin namin sa inyo kung anong status niyan, tsaka yung kanyang grab bar. So kasama din yun sa ceramic coating, mamaya i-discuss namin sa inyo. So ito na muna. Next step natin is i-wash muna natin sila. Tatanggalin natin yung parang ayan, mga likabok, mga galing sa rubbing compound. So linisin muna natin sila. Then after neto is magwa-wax tayo. So gawin na natin to at tapusin na natin. Let's go! Balik na tayo sa voice over natin at ang next process ay iwawash natin itong unit. Lilinisan nga natin at kasabay na rin ang pagsabon dito para mawala din yung mga dust, stain at yung mga in-apply natin dito na mga chemicals. At isa pa para hindi rin magka-chemical reaction yung mga ginawa natin dyan. Hindi rin naging ganun kadali ang prosesong ito at halos buong surface ay meron ng mild scratches. Isang nakaka-challenge talaga yung project na ito. Paulit-ulit na polish para ma-correct lahat ng surface nito para maisalba nga natin yung stock paint ng motor ng ating kliyente. Pero dahil mahal natin yung trabaho natin mga ka-JTech, kaya dito ay unti-unti natin nakikita yung pagbabago sa unit na ito. Alright mga GTEC, so nag-wash na tayo. So malinis na yan. And then yung surface na ito is okay na din. So napakita na namin sa inyo. So ang next step is magwa-wax tayo. So i-wax muna natin do. Pagkatapos ng wax, magpo-proceed na tayo sa ceramic coat. So bibigyan na natin itong paint protection. So wag nyo skip tong video na to mga ka-JTEC para malaman nyo yung proseso ng mga ginagawa natin. Kung anong mga sitwasyon, yung mga senaryo ng mga motor na ginagawa natin dito. Stay lang kayo dito sa video natin para may share namin yung mga alam namin para sa inyo. Alright, so let's start for wax. Let's go. Waxing procedure na nga tayo mga ka-JTech dahil kasama ito sa proseso ng pagsiceramic coating. So kailangan nga natin i-wax yung mga inayos natin na surface dito. Speaking of waxing process, ito ay para kumintab at gumanda lalo yung surface na inaayos natin. Maliban doon, nakakapagbigay ito ng add layer para maproteksyon yung clear coat ng surface na ginagawa natin. Maraming benefits kaya napaka-importante ng pagwawaxing natin dito. Pero depende yan sa brand na gagamitin nyo. Any kind of wax pwedeng pwede, pero kung gusto mong malaman anong mga brand yung mga ginagamit nating chemicals dito, i-message nyo lang kami sa ating Facebook page. At nang matapos na tayo sa pagwawax, straight up na tayo sa ceramic coating process. Suot na natin yung ating mahiwagang gloves dito para safety at hindi magka-contaminated yung chemicals sa kamay natin. So yung mga JTEC at magsa-ceramic coating na tayo. So tapos na tayo mag-wax. Super smooth na netong surface nito. So kailangan na natin siyang pahiran ng ceramic coat. So ganun lang yung proseso natin dito kung paano tayo mag-ceramic coating. Pero syempre depende yan sa senaryo ng mga motor na gustong magpagawa sa atin. So yun mga JTEC. So lagyan na natin ng paint protection. So ito yung ceramic coat natin, 30 ml. Sa mga gustong mag-order netong ceramic coating natin, message nyo kami sa page. Right? Lagyan na natin to. So, ganyan mo lang. Then, slide na natin. Tapos, yan nyo lang, kalat nyo lang.
Ano lang. Punasan nyo ng bagong basahan. Sobrang bago yan mga ka-GTech ko. So kailangan tanggalin nyo yung pinahid nating ceramic coat. Hindi ko sinabing tanggalin. Kumbaga yung liquid niya mismo is kailangan pantayin natin yung surface. Ayun, napapansin nyo may parang liquid. Ayun lang. So naka-paint protection na siya. So dito naman tayo, proceed na tayo. So tuloy-tuloy na natin to. Let's go. Ipagpatuloy na natin yung ating pagsiceramic coating dito. At ayun na nga, na-explain na namin sa inyo kung paano mag-apply ng ceramic coating. Para pag kayong gagawa mga ka-JTech, alam nyo kung paano ito gamitin. At dito nga nakikita nyo, nag-apply na tayo sa mga outer fairings na mga kinorek natin na surface. Para maiwasan yung hairline at mga scratches. At hindi na muling bumalik yung dating nangyari sa motor na ito. Kasama din sa pagsiceramic coating yung mga inner panels dito. Para maiwasan yung pananamuti nito. Kaya lalagyan din natin yan ng protection. Kasabay na rin yung headlight, signal light, gauge panel at yung rear tail light dito. Halos buong motor yung pwede nating ceramic coating. Kaya kung gusto nyong itry, ay pwede kayong mag-order sa atin mga ka-JTech. Kaya rekta kayo sa ating page para ma-ready natin yung mga ceramic coating kits orders nyo. At nang matapos tayo ng pagsiceramic coating, dito nga ay isasalang natin sa infrared curing system. At dito nga ay tapos na tayo mga ka-JTech. Kaya punta na tayo sa final output. What's up mga ka-JTech? So, eto na yung finished project natin sa NMAX version 2. So, after 1 year, no, pakita ko muna sa inyo yung before niya. Ayan sa screen. So, kitang-kita nyo naman dyan yung gaano karami yung hairline, yung mild scratches. Pero yung mga lubog nito is hindi na talaga nating na isalba. Pero kung titingnan nyo siya dito malayuan, hindi naman siya napapansin talaga yung mga malalalim. Ito na yung resulta ng mga ginawa natin. So pakita ko sa inyo yung outer niya. Ayan o, napaka-smooth na nung surface na ito. Wala na yung dati. Nung nakita nyo dyan sa screen, sobra talaga. Sobrang lala no, kapag after 1 year dun yung ipa-ceramic. Pero ito na yung finish natin. Alright, so outer. Yan, kita nyo naman yung proseso natin na ginawa. Ito na yung resulta ng ginawa natin. Pati yung sa kanyang side fairings, ayan na mga ka-JTech, no? So, sobrang smooth lang. Wala ka nang makikitang grabe. Nakaka-challenge tong project na to. Yan, kitang-kita nyo naman. Sobrang smooth lang, no? And then, yung pangalawa, yung kanyang inner fairings. Dahil nakita nyo naman namumuti. So, ceramic coating natin. Ayan na siya. So, mas maitim pa siya sa stock talaga. Kung napapansin nyo lang doon sa video na ginawa natin, no? Buo yan, mga ka-JTech. So, dibdib, hanggang dito. Pati footboard, naka-ceramic coating. And then, yung kanyang CVT cover, yung air filter, crankcase cover, then rear fender. Then, yun, yung heat guard din, naka-ceramic coating. And then, yung pangatlo is yung kanyang headlight. So, naka-ceramic coating din yan. Yung visor niya, gauge, pati yung rear tail light, tsaka yung signal light niya. Alright, so nakakatuwa kasi nakaka-challenge tong project na to. Dapat 1 day lang, pero inabot kami na 2 days. So yun na, ito yung resulta ng mga ginawa natin. And then yun, yung kanyang espada mga ka-JTech, no, sa atin to. So pinahiram muna natin si customer dahil yung sitwasyon ng kanyang espada is ganito na siya, repainted na. Hindi rin maayos yung pagka spray out nito. Ayan, nakitang-kita nyo naman, no, putok na yung pintura niya. Tsaka kung napapansin nyo, ayan, napakaraming gas-gas na yan. Ganon din yung sitwasyon ng kahan ng NMAX na to. Ayan mga ka-JTech, kitang-kita nyo naman dito. Sobrang daming hairline talaga. Hindi na natin masalba. So napag-usapan namin ni client na i-repaint na lang para mas ma-makeover talaga natin na maayos tong motor na to. Yung kanyang espada, tsaka yung kanyang grab bar. Ito na yung sitwasyon ng grab bar niya. Iba kasi yung stock talaga sa na-repaint. So alam namin yun mga ka-JTech kung na-repaint na ba or hindi. So kitang-kita natin yan dito. So syempre doon tayo sa mas magandang output. And then yun, nandito yung mga tropa. Nandito rin yung may-ari. Bro, pakilala ka ng pangalan mo. Russell. Russell. Si Russell yung may-ari nitong NMAX na ginawa natin. And yun, syempre andito na si Russell.
tanong natin kung anong masasabi niyo dito sa ginawa natin para sa kanyang motor. Bro, after 1 year, anong masasabi mo sa ginawa namin para sa motor mo? All good, sulit na sulit. JTech. Yun, maraming salamat. O kayo bro, ano masasabi nyo? Kayo rin nagdala dito. Quality. Alright, bro. Alright, so yun mga ka-JTech, no. Sobrang na-appreciate nila. At least kahit na na-challenge tayo, yung serbisyo naman natin na ibigay naman natin sa mga customer natin. Actually, kakilala natin to, yung mga kaibigan natin to. So yun lang, hindi porket kaibigan, bara-bara tayo trumabaho. Hindi tayo ganun mga ka-JTech. Hindi rin tayo nag-shortcut magtrabaho. So ibigay natin yung best natin para mas marami pa lalong magpagawa sa atin. Alright, so dahil dyan, syempre, bigyan natin yung sticker sila. Pang remembrance ko na lang sa inyo to dahil limited lang tong ayan, may sticker sila. So, bigyan natin. Kasi, madalang lang ako makapagpaprint na ito. Tago nyo na lang kasi limitado lang. So, yun lang mga GTech. At syempre, iba-vlog din natin ito paano natin gagawin. At yun lang, maraming salamat kung umabot ka dito sa dulo ng video. Alright, bro, maraming salamat, Russell. Yun, bro, thank you Maraming salamat.